Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment. How is your client? I understand there was a death threat. Actually, it's not only a threat, no? Nagkaroon ng physical confrontation. Last visit ko sa kanya kahapon lang. So, he described to me what really happened. So, ano nangyari? Well, sabi niya is that merong mga control gates dyan eh. So, sa selda nila, sa Delta 5 and 6, merong control gate. Bago siya lumabas ng control gate, nakikita niya kung sino yung nasa dulo ng corridor. So, pag open niya ng gate, biglang may lumitaw na lalaki na nanggaling doon sa isang bodega. Kaya na-shock siya kasi walang tao sa corridor eh. And then, nung kinumpronta siya, alam mo yung parang tinutulak-tulak daw siya, pinapoke siya ng parang away. Isang tao lang Isang tao lang yan, mataas. So, bagong transfer yan sa Annex 2 from Pasay. And according to Ramil, ang kaso nga lang nito is violence against women. Doon pa napunta sa Annex 2. Normally kasi ang Annex 2 reserved to sa mga high-profile cases eh. And then parang tinutulak-tulak siya, dinadala siya sa sulok. And then nung meron ng parang motion na may kukunin sa likod, doon niya na tinulak yung tao and nagsisigaw siya ng tulong sa guard. Dahil itong detainee na daw, biglang pumasok sa jail. So, pinadescribe ko sa kanya kagabi, pinadrawing ko talaga. Sabi niya, attorney, hindi ko nakita eh. Bigla siyang nagtatago talaga. Sinadya niya magtago doon. So, let's walk back a little, attorney. How did you become counsel for Mr. Madriaga? Actually, marami na nagtanong niya, no? Kayo ba yung counsel niya for his original case? No. Diyan sa Annex 2 kasi, Annex 2, ay marami akong clients yan eh. Okay. So, Annex 2, Annex 4. So, isa sa high profile ko dyan si Mr. Kerwin Espinosa. Okay. Initially, was detained sa Annex 2, nalipat sa Annex 4, eventually acquitted sa mga drug cases. You know, sa jail, pag nakaka-acquit ka ng mga sensational cases dyan, ano ka dyan, nagiging demand ka. Makalat yung pangalan mo eh. Nagiging in demand ka dyan. Siyempre. Kasi yung mga PDLs na yan, nag-uusap-usap yan. Minsan magaling pa sa abogadong mag-analyze yan. So magugulat ka, may tumatawag, may nagre-repair ng kaso. Pag may na-acquit kang Chinese dyan, kumakalat yan sa circle, sinong lawyer mo, na-acquit mo. So ganon. So hindi mo kailangan mag-market ng service mo kasi yung mismo mga PDL magsasabi nila na ito kunin mo, bibigay ko sa yung number. So ganon. Okay. Napunta ako doon, Yun nag-interview. yung referral system. Yung referral system ng lawyering, especially pag mga high profile yung mga client mo at na-absuelto mo, yun na yung marketing mo eh. So they call you, may mga referrals, yung mga friends. Ganun ang nangyayari. So, sino ang nag-refer dito kay ano? May client ako tumawag sa akin na sabi i-assist daw, i-check. Particularly yung purpose lang talaga niyan, yung kidnapping case. Okay. Yun lang talaga kidnapping Pending case. pa ba yun? Yung... Pending pa yan. Okay. Nasa prosecution stage pa. Kidnapping case lang yan. So initially interview was, I think October 14. Okay. Hindi pa ako yung pumunta noon, yung associate ko lang. Then, nung bumalik yung associate ko, sabi niya, boss, ang daming kwento nito. Sabi ko, I need to personally visit him. So, October 19, yung first visit ko. October 19, I think Saturday. And then sabi ko sa kanya, ito yung mga kwento mo, expound mo nga to. So, that resulted doon sa preparation ng affidavit niya. Okay. So sa kwento niya, ano ba talaga yung relationship nila ni VP Sara? Initially, ang kwento niya is that ang talagang nagre-report lang siya kay former president. Ni-repair siya ni Roy Logoles dahil wala na nga siyang work nung in-introduce siya kay former president. Si former President Duterte to? Doon siya. Doon lang talaga siya naka-assign. Okay. So parang Intel works, political works, etc. Ultimately, noong 2018, ipinakilala na siya kay VP Sara. So, hindi siya employed sa government. Alam mo yung parang on-call ka kung saan ka i-assign, saan ka ipatawag. Wala sa payola ng gobyerno. Hindi siya government employee. Pag sinabi sa kanya ni Duterte na magpunta ka dyan sa PSG, ito gawin mo. Magpunta ka dyan sa ganyan, gagawin niya. So, parang on-call na aide, intel officer. Parang sabi mo ng personal alalay, aide, intel operator. You name it. Okay, and then he was referred to... He was referred to VP Sara noong 2018 By? by the president, by the former president.
And then, doon na nagsimula yung pagpo-form ng iba't ibang support group for the candidacy ni VP Sara, initially as for president. So for 2022 na to, preparation for 2022? Yes, oo. 2018 siya in-introduce. And then, for intelligence gathering, politics, counterintelligence. And then, nung 2019, nautusan na siya na bumuo ng support group. So, binuo nga nila yung ISIP. Ang definition ng ISIP is Inday Sara. ang sabing, sa pag-usap namin ni Ramil, talagang sabi niya, Inday Sara is my president yan. Pero sa SEC, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress, Pilipinas. So hindi mo makikita sa SEC yung Inday Sara is my president. Wala talaga. So siya ang convener nun. Siya nagbuo niyan. And then ang funding daw, pag-recruit ng mga members, provided by VP Sara. Bakit siya naging sobrang trusted parang so soon? Parang medyo mabilis-bilis na Hindi ko alam, oo. Kasi nga, recommended siya ni Roy Logoles daw. And then, nag-work kay Presidente up to the point na nakakarating na siya mismo hanggang sa bahay ni former President. Doon, ipinakilala. Sa Davao, yun. Yes, oo, sa Davao. In fact, sabi niya, may mga meetings noon sa Davao involving politicians. Nandun siya sa kusina, nandun si former President, nandun yung ibang politician. Ganon siya kalapit doon sa family hanggang sa loob ng bahay ni former President nakakarating siya. Siyempre, ang magiging tanong dyan, ano yung ebidensya para supportahan to? Kasi so far, Yeah. yung mga statements niya yan. Yes, of course, yung statement to, lagi nating hinahanap yung resibo, no? Siyempre. Diba? Although before naman, alam natin, wala pang cellphone. We can always prove the crime, di ba? Yung testimonial evidence. Testimonial evidence. Anong year itong nakilala niya si PRD? I think 2018 si VP Sara niya na-meet then Mayor. Pero around 2016, nung ma-introduce siya kay PRRD. So, nakaupo na sa Malacanang nun siya, no? Presidente na siya noon. Then 2018, sa kanya lang nakilala si then Davao City Mayor Sara Duterte. Nakakapasok siya sa Malacanang. Ang sabi niya, madalas siya sa Davao. Malacanang, hindi ko natalong eksakto, no? Pero sa Davao, madalas siya. Hanggang sa bahay ni PRRD, sa PSG, and other government offices. Okay. Pero 2018 onwards, kay VP, kay Mayor Sara na siya Yes, naka-assign. doon na simula yung 2020 nabuo yung EC Pilipinas. Kasama doon yung mga classmates, mga former classmates nila sa San Sebastian College of Law. So, binanggit na rin ninyo mismo to eh. Ano yung mga resibo dito? Meron ba to mga text message? May mga photos ba to? Meron na kami mga nakuhang text messages between Madriaga and Colonel Nolasco. Who is Colonel Nolasco? Colonel Nolasco isa to sa mga security officer na naging estudyante to ni Ramil Madriaga doon sa PSG. And then, isa rin to sa mga security officer. So, naka-retrieve na kami ng mga text messages na as early as 2022, 23, nag-uusap yan. Let's say may basketball tournament nasasali yung BPSPG. Ang nagbibigay ng pera si Ramil. May mga talks na ganyan na ito po yung cost ng uniform. Sasagot si Ramil na, di baling mahal, basta maganda yung quality. Akin na yung bank account mo, akin na yung GCash mo. Pag nakita tayo, bibigyan ko kayo ng sapatos. Ganun ka-casual yung usapan nila, basketball, politics, everything. Hanggang sa nung binabasa ko yung mga text messages noong 2023, 2024, 2022, 2023, andun ang usapin ng mga confidential funds sa usapan. So, mga 3 days ago lang namin yung nakuha yung text messages na yon na talagang nag-uusap si Nolasco and si Madriaga. So, hindi maitatanggi na magkakilala yung dalawa. You said that kailan lang ninyo nakuha yung mga text Yes, messages? etong week lang. How did you get them? Through sa pamilya ni Ramil, na access nila, na-save nila yung mga screenshot ng usapan sa Messenger. A screenshot. Actually, nung i-handle ko yung case ni Ramil October, na-open ko pa yung Facebook niya eh. Naka-public siya eh. Okay. Na-screenshot ko yung mga pictures, nakasama si VP Sara, si Colonel Nolasco, yung mga rides nila, yung EC Pilipinas. After siguro mga 1 week, 2 weeks, hindi na namin ma-open eh. Buti na i-save yung mga conversation ni Colonel Nolasco and ni Ramil Madriaga. Yung phone niya na ginagamit niya for this, nasaan? Kanina custody? Nasa custody po siya ng PNP as a result ng arrest ng kidnapping. Ang custody is with the PNP Anti-Kidnapping Group. So, why would there be screenshots of his conversations? Nandito yung si Ramil sigurista rin. Nagsisave siya ng mga photos, ng mga screenshots. So, etong mga 3 days ago, pinorward na sa akin ng kamag-anak yung mga text messages.
So ang ginawa ko, para ma-validate ko yung usapan nila, kasi when Ramil asked for the bank account sa GCash, pinorward naman ni Colonel Nolasco. So what I did last week, nag-deposit ako doon sa Land Bank. Pumasok. Yes, pumasok. 1,000 pesos. So may utang sa akin si Atty. Nolasco. Talaga namang 1,000. It's in his name. Ano ba mas maliit na deposit? Nahiya naman ako eh. So, Nasa pangalan ni Atty. yes, Nolasco. nag-deposit ako sa Land Ni Bank. Colonel Nolasco. 1,000. Pumasok. May charge pa nga, 100 eh. Kasi other branch daw eh. Tapos, nag-deposit ako sa GCash, 10 pesos lang. Pumasok din, yung initial niya, di Yung ba? account na yan. Kasi hindi naman complete name, di ba? Tapos Yung first letter. Tapos yung dulo, di ba? Nolasco. So, positive. So, ibig sabihin, talagang ibinigay niya yung bank account niya kay Ramil. So, ako, to validate, nag-deposit ako, pumasok naman. Oh, dito lang yan, last week lang. Do the text messages that you have screenshots of indicate a knowledge or personal relationship with VP Sara? Yes, kasi merong isang usapan doon na parang si Ramil was telling Colonel Nolasco na mag-isip na kayo kasi meron ng tumistigo sa Quadcom, kumanta na si Gina Acosta, si Fajarda, itinuturo na yung mga security officers ang tumanggap nung confidential fund. Di ba during the Quadcom hearing, there was this testimony, sinasabi nung ni Gina Acosta na binigay yung pera sa security officer and then sila na yung nag-distribute sa mga tawag dito, sa mga intelligence officers, sa mga safe houses. So, nag-uusap sila ng gano'n na kung gusto mo, Colonel, ako na lang ang ituro mo na sa akin mo binigay ang pera. Kasi gusto ko pang maging general ka, bata ka pa. Something like that yung pag-uusap nila. Total, kakasuhan din naman ako, di pasa mo na lang sa akin yung problem. So, gano'n sila mag-usap na mag-isip-isip ka kasi baka mamaya kayo ang makulong. Kanya-kanyang ligtasan na yan dahil may mga kumanta na sa Quadcom. So, as early as Quadcom na yon, nagkakaroon sila ng pag-uusap. So what was the motivation of Mr. Madriaga to offer his testimony? Oo. Ang purpose niya talaga initially when I met him was for assistance sa kanyang kidnapping case. Sabi nga niya. Kasi talagang ang feeling niya is that pinersonal siya ni former spokesperson Attorney Harry Roque. He started helping yung mga farmers sa Maribeles, Bataan because of issue ng land grabbing. I think around 470 hectares. Nagulat yung mga farmers sa Bataan na nawala yung mga titulo nila. And nagulat sila, sinisemento na yung mga farm nila for development daw ng ibang tao. Mga around kailan to? I think mga 2022. Okay. Then he helped these farmers to the point na itong mga farmers dinadala ni Ramil kay VP Sara. Humihingi sila ng tulong. Na tulungan itong mga farmers na to na sabi nga niya, nalaland grab. Meron time na yung mga farmers dila niya sa Office of the Vice President pero hindi sila nakapanek. And then he texted VP kung saan niya pwedeng dalhin yung mga farmers. And according to Ramil, nag-text si Sara, dali mo tomorrow sa ganitong address ko. Kasi maraming residence address si VP Sara. And then sa pagmi-meeting na yon, may mga nakausap na kaming farmers na talagang dinala sila ni Ramil doon sa isang condominium. Nakausap nila mismo si... Hindi sila hinarap. So nakikita lang nila si Ramil sa VP, nag-uusap, tinuro lang yung mga farmers. Pero hindi sila hinarap dahil nga may meeting daw. So ganun ka-close si Ramil na kaya niyang puntahan si VP Sara kung saan located. Kung saan siya ng ganitong oras na yon. Sa pagtulong ni Ramil na yon sa mga farmers na yon, pinaimbestigahan yung land grabbing, these farmers nag-file ng kaso sa ombudsman against Attorney Harry Roque and other officials na mga DAR. Doon na nagsimula yung problema. Kasi, siguro nagalit si Attorney Harry Roque. And then, what happened dun sa kidnapping is that initially, isa lang yung accused sa kidnapping, si Rosendo Madriaga. Later on, nag-file ng supplemental Who is affidavit. Rosendo Madriaga? Pinsan to. Okay. Pinsan ni Ramil. Initially, yun lang ang accused sa kidnapping. After some time, nagkaroon ng supplemental affidavit yung victim, inimplead na sila Ramil Madriaga and others. Kaya nagtagal ng 1 year yung PI, yung preliminary investigation. After some time, saka lang nagkaroon ng amended information. Kasama na siya. Kasama na siya. Pero na-PI siya na kasama nung Rosendo. Hindi. Initially, Rosendo lang eh. Oh, so Nagtatrial na yung Rosendo ng halos 1 year. tapos inimplead siya. Tapos nagkaroon ng supplemental affidavit. Tapos inimplead siya.
And then, nagkaroon ng amended information. Hindi siya nagkaroon ng re-investigation para Hindi, nag-participate sila dun sa PI eh. Okay. Nabot ng isang taon yon, then later on, nagkaroon ng amended information. So sa PI, witness siya? Sa PI, respondent na siya. Kasi nagkaroon ng supplemental affidavit yung complainant na nakita daw niya si Ramil, naglance daw niya nung natanggal yung takip sa mata. Because of that, nagkaroon ng amended Ay, information. yung victim yung victim. nag-testify na kasama si Ramil Madriaga. oo. And when he learned that, sabi niya, he went to the court to surrender. Hindi pa siya pinasurrender, pinauwi siya, and then after 3 days, sinuli na siya. Ganun. And then, nakumpiska na nga yung phone sa kanya. So, yun yung dahilan kung bakit siya nakadetain ngayon. Yes, from 2023 pa siya nakadetain until now. Okay. So, hindi to final judgment. Pending to. Hindi pa, pending pa yan. Live case On trial. to. Live Yeah, On trial. ang next hearing namin is etong March, I think next week. Nagpo-present na ba kayo ng evidence o Nasa prosecution prosecution pa evidence rin? pa. Okay. Ang usapan is one last hearing for prosecution evidence. I think this March 19 ata yung hearing namin. Bago mag-rest. Bago mag-rest. Okay. So, ano yung naisip niya? So, during this dependency of his trial, bakit naisip niya to come forward with this? Tinanong ko sa kanya yan, bakit ngayon lang? Sabi niya, attorney, matagal na ako sumusulat. Meron akong mga pinadalang letter kay Senator Risa Hontiveros, iba pa mga government official. Apparently, hindi nabibigyan pansin. Mahilig siya magsulat kasi law graduate, underbar, di ba? English pa yan pag sumulat. So sabi ko, i-interviewin kita, pero kailangan ko i-validate yung mga kwento mo. So, ginawa namin yung affidavit na yan. So, what I did was, siyang pinasusulat ko sa bond paper. Sige nga, sulat mo yung mga alam mong topic. He wrote it down, tapos, ini-interview ko siya nun sa mga topic na yun. Kasi kahit papaano, familiar din ako dun sa mga issues na iba. And then sabi ko nga, sige, i-reduce natin to sa affidavit, pero malaking issues to. Sabi niya, attorney, gusto ko lang talagang lumabas yung katotohanan. Kasi tulungan mo ako rin sa kidnapping case ko. Kaso lumaki na nga yung because of this affidavit. Has it affected the kidnapping case? Hindi naman, kasi ongoing naman yung kidnapping case. Nagtatrial naman kami, halos one hearing per month naman. Okay naman. Iba naman yung kidnapping, iba naman kasi to. Pero kayo, hindi naman kayo nabigla na, siyempre, una yung kinausap yan, konsultasyon sa kidnapping case, biglang na-involved na kayo dito Nadagdagan ka ng sa kaso ngayon. napakabigat na Siyempre, usapan. sabi ko, meron siyang sulat sa akin, gusto niya lumabas yung katotohanan, maparusahan yung mga nagkakasala. And then, para mag-proceed na rin yung mga kidnapping, yung case nila na ipinal sa ombudsman against Attorney Harry Roque and other DAR officials nga. Expected nga yan kasi ang nababasa ko sa mga news report is that ang target niyan is to prevent the BP from running. Ginawa tong affidavit na to without any coordination sa mga complainant sa impeachment. Okay. In fact, nung matapos itong affidavit, we started interviewing him October 14, na-finalize lang to November 29. Ganong katagal kaming nagbi-visit. Hindi to nakuha ng isang visit lang. Kasi I have to check doon sa mga sources ko rin, sino ba to, kilala nyo ba to. And then, nung ginawa namin itong affidavit na to, wala kaming coordination dyan sa mga complainants na yan. So, when lumabas na to, that's when the call started coming in. Okay. Yan. So, they want to check yung kwento, baka ala Gutesa din to. Sabi ko, you have to personally visit him, interviewin nyo, makikita mo sa mata yung demeanor niya, kung kabisado niya yung kwento. So, sino-sinong mga dumalaw sa Well, kanya? after, di ba, November 29 to, I think December 8 when Congresswoman De Lima visited him. Okay. Nagpaalam sa akin kung pwedeng i-verify, kausapin. Sabi ko, yes. So, sinamahan namin si Congresswoman De Lima doon. In-interview niya. Hindi kami nakikailan, nasa gilid lang kami. Siyempre, kailangan nilang pag-aralan, i-vet, makaharap yung witness. Hindi pwedeng affidavit lang, maniniwala ka eh. So, tinanong siya about yung affidavit, yung mga Mahaba ang allegations, meeting na yun, mahaba. I think 2 o'clock yung meeting na yun, natapos yung mga passport na. Okay. Dumating nga ako late na eh. So that was December 8, 2025. Yun ang first visit ni Congresswoman De Lima. You can check sa logbook. May record yan. Nakailang dalaw siya? Alam ko isa lang. Kasi ang usapan namin yan, walang haharapin si Ramil nang hindi namin alam. And then, January 23, when former Senator Trillanes coordinated sa akin, gusto niya rin daw makausap. So, pwedeng i-check sa logbook ng BJMP na dumalaw doon January 23 lang. To check, to verify yung kwento na yan. And then, later on siguro, satisfied sila. Kung may mga maliliit na discrepancy, they decided to adapt sa complaint ng impeachment.
Nalaman ko lang yun na inadapt nung nanonood ako ng news na Okay. ipinasok na nila sa causes of action yung affidavit na to. Sa kampo ni VP Sara, meron bang nag-reach out kay... Wala. Directly from BP Sara, wala. Talagang yun lang, group na yun, kasi they want to bet. Kasi ayaw nila mapaso yung mga alam mo, yung mga nagwi-whistleblower. Tapos after one appearance, wala na, umaatras. Sabi ko, hindi ako pwedeng mag-judge niyan. Mga lawyers kayo, kausapin nyo. So, kinausap nila. So, hinahayaan ko lang yan. Alam mo yung ginagawang interrogation? Ini-interrogate isa-isa yan. And then you can hear from Ramil talaga kung paano niya sagutin to. Kasi kabisado niya yun eh. Siya ang sumulat yan. Inayos lang namin ito na affidavit form. So, yung topic na kaya lang to in-execute to derail yung campaign, hindi naman namin iniisip na gagamitin to ng impeachment complainant. Kung mapupuna mo, base sa news report, nasa dulong-dulo lang to eh. Yung cause of action na to. Yung mga complainants, they repeated yung allegations sa complaint From last yung last year. year, yeah. Tapos dinagdag yung saka yung bank account sa BPI. I think yun lang ang nadagdag, saka ito. And we learned sa news reports na inadapt daw. So sabi namin, Ramil, inadapt yung mga affidavit mo. Sabi niya, anytime, pwede ako magtestigo, attorney. Sabihin lang. But why, sabi ninyo, hindi yan talaga kasama dun sa impeachment. Pero parang out of the blue, he just asks you, ilabas natin ito. Yes. What was the impetus before that? Hindi kaya dahil masama ang loob niya? According to you, may nilapit siya, pinaunlakan naman siya ni VP Sara. So, where is this coming from? Sa pag-uusap namin is that, kasi remember, ang private prosecutor sa kidnapping si Attorney Harry Roque. Isang group sila isang circle sila. So parang ang sama ng loob niya na pinoprosecute ako ng, alam mo yun, sa circle natin. Imagine, nag-uusap tayo ngayon, later on, pinoprosecute kita ng kidnapping. Parang, hindi mo lang tayo nag-uusap eh. Parang gano'n. So, Pwede siyempre, mo sama naman ng loob ng akong tao. kalabitin, Oo, gano'n. so, isa yun sa factor siguro kaya sumama ang loob niya kay Attorney Roque. So, what he did, kinasuhan niya rin ng sa ombudsman, yung mga person responsible dun sa farmer issue. And then, doon na naputol yung kanilang ugnayan, 2023 na ma-detain siya. According to Ramil, he even called the former president when he was arrested. Pero hindi na siya sinagot sa call. Kasi nung hinuli daw siya, sabi niya doon sa arresting, tatawagan ko lang si presidente. Pero hindi na siya sinagot. And then naputol na yung connection na yun. Sabi ko, bakit ka babaliktad? Dati mong pinagtrabahoan to. Sa notes niya sa akin, I want justice. Gusto ko lumabas yung katotohanan. Magkaroon ng parusa kung sino man yung may mga kasalanan sa nangyari. So wait, galit siya kay Attorney Harry. Yes. Pero, ang testigo niya, laban kay VP Inday. Nadamay na. Kasi nga, dugtong-dugtong na eh. Kasi ang feeling niya is that when he was asking the former president na pag-usapan doon sa kidnapping na to, hindi na siya pinansin. And then, nag-decide siya sigurong ikanta na lahat ng nalalaman niya. Si VP Sara ba kinausap niya? Nung nagkasira na yung bago relasyon ito. nila? Hindi. Hindi niya kinausap na tulungan mo ako. Wala kami na pag-usapan ganyan. Basta bigla na lang siya nag-decide na ilabas na yung nalalaman niya. Sabi ko, serious to mga allegation mo. Sabi niya, yes, gusto ko lang talagang. Kaya nga yung mga notes niya nakatabi sa akin eh. I want justice to be served. I want this issue na mailabas. Sabi niya, titindigan ko yung kwento na yan. Pero hindi sila nag-uusap ni VP Sara about that. Is he not aiming for, some kind of clemency dun sa kidnapping case niya para, in exchange for his testimony here? Malabo yun kasi number one, nasa prosecution evidence pa lang kami. There's no way na magti-trade off to na iuurong. May private complainant eh. And the judge is very strict sa proseso namin. So, patapos na yung prosecution evidence, there's no way na iuurong yan, especially with Attorney Roque as private prosecutor. Wala na nga Wala. dito si Attorney Harry, nasa Europe eh. Pero active pa rin yung law office nila, Okay. prosecuting. So, there's no way na sasabihin na iuurong namin yung babawiin to. Sabi niya, wala na to, tuloy-tuloy na to. So, he knows that. Kaya, So walang overtures from the other side na baka naman pwedeng withdraw na lang namin. meron, pero not from VP Sara. Okay. From other members nung kanilang asosasyon, yung EC Pilipinas. Okay. May mga attempts na tumatawag sa misis niya na kausapin mo yung asawa mo, pag-usapan na lang tong kidnapping, tutulungan namin siya. Something like that. Pero ang sagot ng misis niya, hindi ako nakikialam sa problema ng asawa ko. Yung mga ganong parating na wag na lang, pag-usapan na lang yung problema para hindi na lumaki.
through yung mga classmates sa College of Law or doon yung mga officers ng EC Pilipinas. Kasi nag-law school si Mr. Yes, Madriaga. San Beda, di ba? San Sebastian. San Sebastian. He's been, Representative Jokno, Congressman Jokno, Chel Jokno, has asked for his transfer of custody. I heard. Kasama siya doon. Did he ask to No. be transferred? Pero si Chel says that because of the possible threat to his life, lipat daw siya muna sa house. Narinig ko yung request, yung motion or letter kay Congresswoman Luistro. Narinig ko yun sa news lang eh. I think kagabi lang yan o kahapon. The other day yata. Oo, narinig ko yan. Kahapon, pinag-usapan namin ni Ramil yan. Sabi niya, attorney, ang hirap din doon eh. Sa house. Sabi niya, ako, sa ngayon, okay siya ngayon yung security niya because the NBI provided agents doon sa second floor. Ito yung, this was in response sa letter niyo. Oo, Dun because sa- yung letter namin March 4, ang ginawa ng NBI, nagpadala ng addition ng agent mismo sa second floor. So before approaching yung selda niya, dadaan ka sa control gate, nandun na yung NBI agent. Okay. So sa ngayon, ganun kahigpit yung security. Nung nabanggit namin kagabi yung request ng House, sabi niya, attorney, mas maganda ibang detention facility na lang. Kasi Kayo, anong preference nyo? Saan? ako ang preference ko, custody yan siguro sa NBI. NBI offices mismo sa... No, NBI Sa detention. QC? NBI detention. Kasi may mga characters. Ay, saan ba? QC, di ba? NBI doon sa sa Bucor, sa Building 14. Okay. Sa detention, Sa detention ng NBI, hindi Kasi sa office Makati po. na pala sila ngayon. Oo, yung detention po kasi ng NBI nasa Bucor, yung Building 14, di ba? Pinahiram ng Bucor yan. Meron na So silang preferably, sarili nila. gusto niya sa NBI. And he wants nakasama yung grupo niya kasi kagabi ko lang nalaman na yung mga co-accused niya, meron din palang nalalaman dito sa mga usapin na to. And Meron na rin bang threat sa kanila? Hindi, wala naman. Pero may mga kinuwento siya last night na initially may mga offer doon sa co-accused niya na pera, basta idiin si Ramil sa kidnapping, pero tinanggihan nila. So, kung siyang masusunod, he wants na matransfer siya together with his co-accused. Kasi feeling niya secured siya pagkasama niya yung mga co-accused. Ilan ba niya. yung total na? Sa Ilan selda ba? nila, 5 sila. Okay. Sa selda nila. So sa ngayon, yung security, okay naman sa NBI. So sabi ko sa kanya kagabi, until ma-arrange natin yung transfer mo, diyan ka lang muna, huwag ka muna maglalabas sa selda. Tapos pinadrawing ko sa kanya kung nasaan yung NBI, nandun daw sa may control gate ng second floor. Yung bang kumumfront sa kanya na sinasabi yung co-inmate niya, ano nangyari? Pinalis na. Ano yun eh, nung pinadrawing ko sa kanya, katabi niya yung selda. So because of the incident, yung tao na yon ng coming from Pasay and all the detainees dun sa selda, inalis na, nilipat sa Annex 5. So wala na siyang kasama dun sa Nasa, lugar niya? nasa Delta 5 and 6 sila. Yung katabi nilang selda kung saan nakadetain yung umatake sa kanya, inalis na doon sa second floor. Okay. Nasa ibang building na, Annex 5 na. Has he been getting special privileges sa detention? Wala ho. Actually, Hindi ba siya hiniwalay ng selda ngayon? ngayon, sa selda nila, 5 silang co-accused. So, para later on, because of the request, makakahiwalay na siya. Magre-request kami na maihiwalay, hindi lang siya, pati yung Kasama mga yung co-accused niya. Pati yung mga co-accused. Pero yung house nga yung nag-request, di ba? Actually, yung request ng house, na ilipat si Ramil sa house. Oo. Kasi magte-testify Nung siya. tinanong ko siya, sabi niya kung ako lang, attorney, mas gusto ko dito lang or sa NBI. Parang hirap naman sa house kung ako lang, di ba? Mabuang daw siya, mag-isa lang siya. Sabi niya, hindi ka tulad dito sa jail, may tagaluto ka, may kasama ka, may nakakausap ka. Oo. Sabi niya, kung sa house, mag-isa ka lang dun eh. Pero siyempre, kung ano ang magiging desisyon ng house, pag ni-request ng house yung custody from the court, wala naman kami magagawa. So, bago siya nagsabi dito, more than a year na siyang nakadetain? I think Kailan nahuli siya siya na-detain? 2023 pa. So may... 2 years. Magti 3 years na ngayong July. Oo. So, hindi kaya dahil napapagod lang siya sa detention. Kasi so far, yung mga sinasabi niya, ang binabanggit ng mga names, or at least based on this interview, is Attorney Harry, Colonel Nolasco, pero walang direct kay VP Sara. Sa communication? Yes. Meron. We're still getting this proof, yung mismong, pag na-retrieve namin yung phone, at ma-forensic yan, sabi niya, andyan ang mga text messages namin. Okay. Andyan ang phone ni PRRD, andyan ang phone ni VP Sara.
May mga text messages kami niyan. Kasi meron siyang isang phone na ginagamit niya lang for the Duterte Group. Saka sa Easy Pilipinas, meron siyang personal phone. So, yung parehong phone na yon nasa Yun custody yung ng nasa court? custody Tatlong ng phone PNP. ang nasa custody. Tatlong phone yun. Oh. Sabi niya, attorney, buksan mo lang yan. Pag nabuksan niyo yan, ma-forensic yan, then makikita mo, sinasabi ko, andiyan mga pictures talaga. Si Ramil Madraga ba, willing siya to be a witness doon sa mga any of the impeachment proceedings na currently Yes, ongoing? binanggit ko yan na ginamit na yung affidavit mo. Sabi ko, handa ka na ba? Anytime, sabi niya. Anytime na patawag siya, willing siya magtestigo. Ginawa niya yan eh. So, kailangan Ready niya- siya doon. Mako-cross-examine siya nung ilan ba? 16 legal lawyers nung... Okay lang yun. Kasi, kung talagang sasabihin mo naman yung totoo, kahit na i-cross-examine ka araw-araw, hindi naman magbabago kwento mo. Hindi mo kailangan ng rehearsal pag nanggaling sa'yo yung salaysay talaga. Di ba? Sa idalaw, yung wife niya may binigay na number. And then, may phone naman ang pwedeng gamitin doon sa Annex 2 sa baba. Basta, katabi mo yung jail guard. Tama. Yung nagagamit sila ng tawagan ng lawyer, kamag-anak. Then, tinawagan niya yung unang number na yon. It turned out, classmate niya sa College of Law. Okay. I think working sa Register of Deeds o LRA, NCR. Then, during the call, binigyan pa siya ng isang number. Tinawagan niya. Classmate niya rin pala. Classmate or Brad, sorry. Brad sa fraternity. And then, ang sabi sa kanya, Ramil, Brad, meron ditong, yung words ni Ramil meron ditong pondo na 500 million to 1B. Name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Yun ang words na ginamit niya. And what Sabi did he say? Sabi niya, ayaw niya. Kasi mismong nakikialam na sa mga usapin na ganito, yung mga anak niya na pa, hindi ka pwedeng bumaliktad kasi wala naman maniniwala sa'yo. Yan na lang, yan na lang ang salaysay mong tinatayuan mo. Sabi niya, kung si wife ang tatanungin, parang gusto nang tumanggap para wala nang problema Pero yung mga anak daw talaga, sabi hindi raw talaga. Okay. Pero ito, yung offer, not from BP, but from other Third parties. Yes. We believe naman yung kanyang, yung depensa niya doon sa kidnapping is malakas, no? Okay. Kasi remember, he was charged after some time na nung trial. And hopeful naman kami na magiging fair yung judge para doon sa trial. So, we will face yung kidnapping case separately dito sa issue ng usapin na to. Kaya lagi naman ganyan insinuation na kaya pang testify may kapalit, di ba? Eh di sana naurong na yung kidnapping, di ba? Pero tuloy-tuloy yung kidnapping case na to. So, hopefully ma-absuelto namin siya dahil marami naman yung accused Marami magko-corroborate nung kanyang depensa na hindi sila involved sa kidnapping ngayon. Actually, hindi niya naman binilang yon. Base sa recollection ko sa affidavit, inutusan siya, kasi ang delivery nila ng pera, ibibigay sa yung kotse sa kasusi. Sasabihin sa kanya, 1 billion yan. You trust kung 1 billion o hindi. Hindi man niya bibilangin yan. Sabi ko, hindi mo binubuksan? Hindi ka kumukuha? Hindi, attorney. Punong-puno minsan yung grandiya. Hindi naman to maleta Mga duffel bag lang to Pag sinabi sa kanya ni PRRD, 1 billion yan, di ba you trust the guy? 1 billion yan, of course you don't count. Kaya yung sinasabi nilang imposible, in the first place, hindi naman binilang ni Ramil. Ang sistema daw ng delivery nila, magkikita sa isang place, ibibigay ang susi, i-drive mo yung kotse, iwanan mo sa isang location. Yung key, laging sa kaliwang gulong sa harap. So whether, hindi naman siya nagkarga ng 1 billion Alam mo yung magkita tayo sa parking, Nakakarga na yung... pera. O ito, 1 billion yan, hatid mo ron. Ganun lang kasimple. So whether 1 billion yon or 500 million, hindi namin mababalidate. Kasi nga, he just relied na 1 billion ang laman yan. Ano gagawin niyo pag nanalo si Sara Duterte? Wala. Ganyan talaga nilabas niya yung affidavit na yan, panindigan niya yan. So kung mananalo yan, edi andyan na yan. Kaya nga sabi niya, magtitistigo siya, no matter what, hindi niya babawiin to. Kasi yun din lagi tanong sa akin nung mga lawyers na involved doon sa impeachment, desidido ba siyang magtistigo? Desidido raw. Kasi baka mamaya biglang makarinig kayo ng statement ko na ayaw na niya. Sabi niya, tutuloy daw Hindi kaya.